Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 28, 2026, Tuesday. May malakas na bagyong nabubuo sa labas ng PAR at nakikita sa mga weather model na ito ay magiging isang super typhoon. Bukod dito, may mga posibleng low pressure system din na madevelop sa kanluran at silangang bahagi ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa western section ng Luzon habang ang easterlies naman ay nagdadala ng ulap at ulan sa ilang bahagi ng eastern Visayas at Mindanao. Sa kanlurang Luzon, mas ramdam ang hanging habagat na may dalang moisture mula sa dagat. Sa silangang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang easterlies ang mas may malaking papel. Kasabay nito, aktibo pa rin ang Pacific region dahil may malakas na bagyong nabubuo sa malayong silangan ng bansa at may iba pang low pressure system na posibleng lumitaw sa mga susunod na araw. Para sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Dito, mas malinaw ang epekto ng habagat dahil ang mga lugar na ito ay nasa kanlurang bahagi ng Luzon at mas bukas sa hanging may dalang moisture mula sa karagatan. Maaaring maging maulap sa malaking bahagi ng araw kasunod ng pabalik-balik na pagulan at thunderstorm. Ang ulan ay maaaring moderate to at times heavy, kaya posible ang flash floods sa mababang lugar at landslide sa mga komunidad na malapit sa kabundukan o may matatarik na dalisdes. Kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw, ang paulit-ulit na buhos ay sapat para magpabasa ng lupa at magpataas ng posibilidad ng pagbaha. Sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa easterlies. Ang easterlies ay hanging nagmumula sa silangan na may dalang moisture mula sa Pacific. Kapag tumama ito sa silangang bahagi ng bansa, mas madaling mabuo ang makakapal na ulap at thunderstorm. Sa Eastern Visayas, maaaring makaranas ng maulap na panahon at mga pag-ulang pabalik-balik lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangang dagat. Sa Caraga at Davao Region, may mga bahaging posibleng makaranas ng moderate to at times heavy rains kaya maaari pa rin ang flash floods at landslides sa mga sensitibong lugar. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa southwest monsoon. May impluensya pa rin ang habagat sa mga lugar na ito pero hindi kasing lawak o kasing tuloy-tuloy ng inaasahan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Sa Metro Manila, maaaring magsimula ang araw na bahagyang maulap o medyo maaliwalas, ngunit habang tumatagal ay pwedeng magkaroon ng biglaang pag-ulan, lalo na kung may dumaan na thunderstorm band. Sa Cordillera, kahit isolated lamang ang ulan, mas mataas pa rin ang pag-iingat sa landslide-prone areas dahil sensitibo ang terrain sa biglaang malakas na buhos. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Dito, ang ulan ay mas nakadepende sa init ng araw, halumigmig sa hangin at local cloud development. Maaaring medyo maaliwalas sa umaga, tapos habang umiinit ang paligid ay dumarami ang ulap at may ilang lugar na makakaranas ng thunderstorm sa tanghali, hapon o gabi. Kahit isolated ang ulan, kapag tumama ang isang malakas na thunderstorm sa mababang lugar, mabilis pa rin ang pagtaas ng tubig, lalo na kung barado ang drainage o kung dati nang basa ang lupa. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa western section ng Luzon, inaasahan ng moderate na hangin na mula southwest to southeast. Ang coastal waters ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.1 meters. Sapat ito para maging mas maalog ang mga bahagi ng dagat na nakaharap sa habagat. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula south to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas at Mindanao, light to moderate din ang hangin mula south to southwest at slight to moderate din ang coastal waters mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Generally, mas banayad ang kondisyon ng dagat sa mga lugar na ito pero maaari pa ring magbago kapag may dumaan na thunderstorm sa malapit. Ngayon, puntahan natin ang tropical cyclone outlook dahil ito ang mas malaking usapin sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, may malakas na bagyo na nabubuo sa malayong silangan ng bansa. Ipinapakita ng mga forecast na may posibilidad itong maging isang super typhoon. Gayunman, sa ngayon ay mababa ang chance na lumapit ito sa kalupaan ng Pilipinas. Hindi ito ang nakikitang direktang tatama sa bansa sa kasalukuyang senaryo. Pero kahit mababa ang chance na lumapit sa lupa, maaari pa rin itong magkaroon ng indirect effect dahil posible nitong palakasin ang southwest monsoon. Kapag lumakas ang habagat, mas maaaring dumami at lumawak ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa isang malakas na bagyo sa tamang posisyon sa Pacific ay kayang
humila ng moisture at magpalakas ng monsoon flow. Kapag nangyari ito, maaaring hindi lang bagyo mismo ang magdala ng direktang hangin at ulan sa bansa, kundi ang habagat na pinapalakas nito. Sa ganitong setup, ang mga kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ang mga posibleng makaranas ng pabalik-balik na ulan kung lalo pang magiging aktibo ang monsoon pattern. Kaya kahit malayo ang bagyo, mahalaga pa rin itong isama sa pagbabantay dahil may epekto ito sa mas malawak na daloy ng hangin at ulan. Bukod sa malakas na bagyong nasa malayong silangan, mayroon ding nakikitang low pressure system na mabubuo sa mga susunod na araw at posibleng makaapekto sa northern Luzon area. Ito ang mas kailangan tutukan para sa bansa dahil maaaring mas malapit ito kumpara sa sistemang posibleng tumungo sa southern Japan. Pinapakita ng long range forecast na aktibo pa rin ang Pacific region dahil sa patuloy na pagbuo ng mga bagyo roon. Hindi lamang iisang sistema ang binabantayan, may mga sunod-sunod na disturbance na maaaring lumitaw. Sa tropical cyclone threat potential para sa week 1 mula July 27 hanggang August 2, walang TC-like vortex o TCLV na kasalukuyang nasa loob ng PAR. Gayunman, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-1 ay posibleng lilitaw sa northeastern boundary ng PMD na may moderate to high likelihood of tropical cyclone development. Ito ang sistemang nakikitang maaaring maging napakalakas na bagyo at posible pang umabot sa super typhoon intensity. Pero sa kasalukuyang pananaw, mababa ang chance na lumapit ito sa bansa. Mas nakikita itong gagalaw palayo sa kalupaan ng Pilipinas at patungo sa mas hilagang bahagi ng rehiyon. Sa parehong week 1 period, may isa pang TCLV2 na posibleng lilitaw sa eastern boundary ng TICAD na may low probability of tropical cyclone development. Kahit mababa pa ang chance ng development nito, mahalaga pa rin itong bantayan. Sa kasalukuyang datos, hindi pa ganoon kalakas ang signal. Habang lumalapit ang araw at dumarami ang bagong datos, mas liliwanag kung ito ba ay hihina, mananatiling disturbance lamang o magiging mas organisadong low pressure area. Pagdating naman sa week 2 mula August 3 hanggang August 9, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-1 ay kikilos patungo sa southern Japan na may moderate to high likelihood of tropical cyclone development. Kaya kahit malakas ang development signal nito, mababa pa rin ang concern sa direct land impact sa Pilipinas. Samantala, ang TCLV2 sa TICAD ay forecast na magre-recover rin patungo sa Japan. Kung magpapatuloy ang ganitong pattern, maaaring limitado ang direktang epekto sa bansa, pero mananatiling posibilidad ang indirect effect sa habagat. Bukod pa rito, may TCLV3 na posibleng lilitaw east of northern Philippines na may low likelihood of tropical cyclone formation sa week 2. Ito ang maaaring maging mas mahalagang bantayan para sa bansa dahil mas malapit ang lokasyon nito sa northern Philippines. Bagamat low likelihood pa lamang ang chance ng formation, sapat na ang signal sa silangan ng northern Luzon para isama ito sa monitoring. Kung ang sistemang ito ay umayos ang sirkulasyon at maging favorable ang kapaligiran, maaaring tumaas ang chance ng development. Mahalagang idiin na sa long-range tropical outlook, marami pang pwedeng magbago. Ang mga bagyong nasa malayong silangan ay maaaring lumakas, humina o magbago ng direksyon depende sa steering winds, sea surface temperature, moisture at wind shear. So ibig sabihin sa long range forecast, aktibo pa rin ang Pacific region. May isang malakas na bagyong posibleng maging super typhoon ngunit mababa ang chance na lumapit sa Pilipinas at may isa pang low pressure system na mas kailangang bantayan dahil maaari itong makaapekto sa northern Luzon area. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.